Ito ay mga dates na naka-text format. 5/23/2024 hanggang May 27. So select lang natin. So pupunta lang tayo dito sa data tab. Then go to text to columns. Then click natin yung fix width. Then click next. Click next again to skip the column width setup. Select natin yung date. So dapat yan ay naka MDY, month, day, year. Pwede rin nating baguhin, year, month, day. So, ang gagawin natin, itong month, day, year. Then, finish. Ayun! Update format na yung ating selected na text data. So, ang pangalawa naman nating method na gagamitin ay custom formatting. Burahin muna natin to. Select natin yung cells. Then, right-click. Format cells. Dito sa number tab, custom function category and type. Enter lang natin yung 4 na D. Then hit OK. And that's it. Nag-display na yung mga araw. So ang pagkakaiba lang nito, kung nasa ang cell yung mga dates na nakalagay, doon din mag-a-appear yung days within the same cell but keeps the date value intact. At makikita natin yan dito sa formula bar. So, andun pa rin yung kanyang date. Very useful ito sa mga calculations. Okay? Paano naman daw mag-add ng current date sa cell? Gagamit tayo ng semicolon. Okay? Press and hold down control key plus semicolon. At meron na tayong current date. Enter natin. Control semicolon. Control semicolon. Sa time naman, control shift plus semicolon. And that's it. Usually, ganito ang ginagawa natin kapag nag-insert tayo ng date. Pero meron pang mas mabilis na way para makapag-encode tayo ng date dito sa ating sheet. Gagamit tayo ng calendar and date picker. Punta lang tayo dito sa insert sa ating Excel ribbon. Then, go to my add-ins. So, dito sa add-ins, select lang natin itong mini calendar and date picker. So, click natin, mini calendar and date picker. Move natin. Malaki natin. So, select lang natin yung cell kung saan natin gustong i-insert yung date. And July 9. And that's it. Napaka-useful at efficient ng method na yan, lalo na kung maraming dates ang inyong i-insert sa sheet. At saka kung iba-ibang date ang inyong ilalagay. Panoorin nyo lang yung full video ko nito para mas maintindihan nyo. Okay? Click nyo lang yung provided link. Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel for more tutorials. So dito sa column A, dito natin ilalagay yung task. Then dito sa column B, yung due date. Etong task, pwede mo itong palitan. Halimbawa ay house rental. So para ma-highlight natin ito automatically, ang due date, gagamit tayo ng conditional formatting based on whether the due date has passed. Halimbawa, May 10 ngayon. Then itong May 9 na due date, nag-red na siya. So select muna natin yung cells, B2 hanggang B6. Ito yung range natin. Then pupunta tayo sa home. Then dito sa style group, click natin yung conditional formatting. Select natin yung new rule dito sa drop-down menu. So ito siya. Select natin yung use a formula to determine which cells to format. Then dito sa format values where this formula is true, ang i-enter natin ay equals B2. Since B2 yung first cell doon sa selected range natin. Then less than today. Open, close, parentheses. Then go to format. Dito tayo sa fill. Gawin nating red yung kanyang background. Then hit OK. Then hit OK. So yun, at automatically yung May 9 ay nag-color red. Lampas na siya sa due date. Paano naman daw kung ang gusto niya ay all caps yung mga days? So yan yung tanong doon sa ginawa nating video na how to convert dates into weekdays. Para natin magawa yung capital letters, i-modify natin yung formula. So, gagamit lang tayo ng upper function. Then, in close parentheses. Then, close parentheses. So, yan yung formula na will return the weekday and all capital letters. So, enter.
Then, copy natin yung formula. And that's it. Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel for more tutorial. So, ang gagamitin lang natin function dito ay equals, text. Then, click natin itong A2, itong date, comma, quotation mark. Then, for this, quotation mark, close parenthesis, enter. So, ayun, Monday yung April 1, 2024. So, double click lang natin to dito sa lower right corner. Subukan nga natin tong baltan. March 31, 2024. Sunday, February 28, 2024. So, double click. Nakita nyo, nag-change yung weekdays niya. Okay? Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel for more tutorials. See you next time! So, gagamitan natin ito ng A-Day function. Nakasetup na yung ating spreadsheet. Sa column A, yung ating mga empleyado. Sa column B, yung initial vacation date. At dito sa column C, dito natin ilalagay yung next vacation date nila. Equals, open parentheses, B2. So, ito yon yung initial vacation date nila, nakalagay sa B2. Then, comma. Then, yung months, 6 months. Close parentheses. So, yung formula na yan, ang mag-a-add ng 6 months to the initial vacation date. Enter natin. Copy this formula down for the rest of the employees. At yon, Excel automatically adjusts the cell reference for each employee. So, yon, napakasimple lang. Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel for more tutorials. See you! Paano po pag date to day instead of text na 1330? Example, 06-16-24 Ti. Ito yung formula na ginamit natin dyan. So, ang gagawin lang natin, i-modify natin yung formula na yan. Ito yung ating gagamiting formula. Assuming na ang date ngayon ay June 16, 2024 at ang gusto nating format ng date ay 06-16-24. So, ang babaguhin lang natin dito, itong value gagawin nating today. Today, comma. Then itong 00, papalitan natin ng month, day, year. At itong D24, gagawin nating T1. Okay? Enter natin. So, yung output natin, eto na. Copy natin yung formula. Okay? Okay. Calculate age in Excel. Paano nga ba? To calculate the age of a person, dito sa Excel, gagamit tayo ng dated if and today. Yung dated if function ay mayroong tatlong arguments. Etong cell A2 ang ating date of birth. Cell B2 ang ating petsa ngayon. Etong cell C2 ang ating magiging age. Dito natin ilalagay yung dated if function. Equals dated if, open parentheses, then click natin itong A2, comma, click natin itong today's date, B2. Type na lang natin. B2, comma, quotation mark, Y, then close parenthesis. Yung function, dito natin makikita rin sa itaas, ito. Then, enter. Yon, 42 years old ang lumabas. Ay paano naman kung gusto kong malaman kung ilang taon na siya, ilang buwan, at ilang araw? Ito naman yung function na gagamitin natin. Equals, dated if, open parentheses, then A2, comma, B2, comma, quotation mark, Y, close parenthesis. Then, so ginamit natin yung AND operator para ma-join natin yung strings. Quotation mark, Y, quotation mark, then AND, dated if, open parenthesis, comma, B2, comma, quotation mark, YN, then close parenthesis. So, itong YM, for the third argument, ginagamit natin yan to ignore years at para makuha natin yung number of months between the two dates. Yung date ngayon at yung date ng pinanganak. So, ituloy natin. AND operator, quotation mark, M, AND operator, dated if, A2, comma,
B2, comma, quotation mark, M, MD pala. Nagfill tayo dito ng MD for the third argument para i-ignore niya yung months at makuha naman natin yung number of days between the two dates. Tuloy, close parenthesis, space, and operator, quotation mark, D. So makikita natin dito sa taas yung string. So enter. Yon! 42 years old, 8 months, and 21 days. Yun ang kanyang exact na age. Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel for more tutorials.